Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay palike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Nagkabalikan kayo? Tanong ni Jace habang bumubuntot siya sa akin. Dumiretso ako sa kusina, saka naghanap ng maiinom. Pagbukas ko sa fridge, bumungad sa akin ng ilang inumin ni Rachel, kasama na doon ang paborito niyang yogurt. Siyempre hindi. Saka wala akong balak na balikan siya. Sagot ko, sabay kuha sa pitsil na may lamang tubig. Alam ni Jace ang connection ko kay Nathan dati. At alam niya din na si Nathan ang totoong ama ni Rachel, kaya siya mukhang siraulo kanina. Na para bang kinakarir talaga ang pagiging asawa ko. Galit kasi siya kay Nathan dahil sa ginawa niya sa akin. Mabuti naman at natuto ka na. Parang concern kapatid ko na din to eh. Siya yung kasama ko dati maliban kay Jacob after kong may panganak si Rachel. Kaso nga lang, nasa Germany ang business ng parents niya, kaya paminsan-minsan na lang siya makakabisita dito sa amin. Hindi uso sa akin ang Katangan Season 2. Sagot ko, saka pumesto sa countertop. Magpa-deliver ka nga na makakain? Hindi pa kami nagdi-dinner ni Rachel. Pag-iiba ko sa usapan. Puro kayo deliver. Magluluto na lang ako. Sabi niya at maya-mayay binuksan ang kitchen drawers. Siguraduhin mo lang na hindi ka na magpapaloko sa kanya. Paulit-ulit naman to eh. Hindi yun marunong humalik. Kaya bakit ko naman siya papatulan? Tanong ko. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla siyang humugot ng kutsilyo sa drawer at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. You both kissed? Mabilis akong umiling dahil mukhang masama ang timpla niya ngayon. Baka bigla na lang akong giitan sa lieg kung sakaling sabihin kong hinalikan ko si Nathan. Pero kahit na hindi marunong siyang humalik, nagawa mo pa din siyang patulan dati. Dagdag niya at bumaling sa top kitchen cabinet at binuksan ito. Dati pa yun. Nagbago na din kasi ang taste ko makalipas ang ilang taon. That's part of my adulthood. Kaya magbubo na lang at tanggapin ang mga pagbabago. Nagkita nga pala kami ni Tamayo sa Germany last week. Napatingin ako kay Jace nang bigla niyang banggitin ang pangalan ng pinsan ko. Anong ginagawa niya doon? Tanong ko sa kanya. Lumapit siya sa akin at inilapag sa countertop ang apple na binalatan niya. Saan niya naman nakuha to? Sa pagkakaalam ko, walang stock ng apple dito sa kusina dahil hindi pa nakakapag-grocery si Jacob. Sinabi niya sa akin na mas lalo akong gumwapo. Kapreskuhan niya. Yak! Kabahan ka nga sa pinagsasabi mo? Inirapan ko siya bago isinubo ang apple na inilapag niya. Joke lang. Natawa pa ang loko bago ako tinalikuran at inihanda na ang mga ingredients na kung anuman ang kanyang lulutuin. Pero sinabi niya sa akin na alam niya ang tungkol sa anak mo. Bigla akong nabilaukan sa kinakain kong apple, kaya mabilis kong kinuha ang ininom kong tubig. Anong sinabi mo? Tanong ko na maagapan ang sarili. Alam na niya ang tungkol kay Rachel at gagamitin niya daw iyon para bumagsak ka. Saglit akong napahinto bago muling nagsalita. Kanino niyo daw nalaman? Kunwaring baliwala akong tanong at kumain ulit. Pilitin ko man ang sarili kong huwag mag-alala pero hindi ko yata kaya. Sa tuwing maririnig ko pa lang ang pangalan ng babaeng yun, feeling ko anytime pwede niyang putulin ang isa kong paa. Kailangan ko mag-isip ng plano. Hindi niya sinabi sa akin pero mag-iingat ka. Hindi mo alam
Ang sikmura ng pinsan mo. Paalala niya sa akin. Tumayo ako, tsaka iniwan siya mag-isa sa kusina. Umakyat ako sa third floor at dumiretso sa terrace. Napaupo ako sa bakanting upuan. Tsaka tiningnan ang view galing dito sa taas. Nakaka-relax kapag ganito. Kinuha ko ang cellphone ko at tinipa ang numero ni Princess. Bala ko sana siyang tawagan kaso walang sumasagot sa kabilang linya. Busy pa din ba siya hanggang ngayon? Inop ko na lang ang cellphone ko at napapikit. Payapa ako napasandal sa aking kinauupuan at dinamdam ang bawat haplos ng hangin tumatama sa aking mukha. Napadilat lang ako nang bigla kong maramdaman ang pag-vibrate ng cellphone ko. Tiningnan ko muna ang caller ID bago ko sinagot ang tawag. Anong kailangan mo? Tanong ko, saka muling pumikit. Ibababa ko na to. Walang gana kong sagot. Ginugulo niya ang pamamahinga ko. Gusto kong matulog na lang para ma-energize ang katawan ko. Masyado akong pinagod ng araw na to, kaya mahaba-habang pahinga ang kailangan ko para bukas. Labas ka muna sa bahay mo. Utos niya sa akin pero hindi ko siya sinunod. Nasa terrace ako. Kapagod bumaba. Iisipin ko palang nakakarating ko palang dito tapos bababa ka agad. Para nagbukha naman akong tanga nun. Nakakapagod kayang umakyat dito. Tingin ka sa gate. Anong meron sa gate? Nandito ang kabit mo. Kaagad akong napatayo at sumilip sa bandang gate nang marinig ko ang sinabi niya. Nandito nga ang magaling kong kabit at kumakaway pa sa akin. Baba ka na. Anong ginagawa mo dito? Gusto kang makita ng kabit mo. Hay nako. Inend ko ang tawag pagkababa ko sa hagdan. Napatingin muna ako sa kusina at nakitang nagluluto pa si Jace. Pagkabaling ko sa living area, nakita ko naman si Rachel na nanonood ng TV. Saan ka pupunta, ma'am? Tanong niya sa akin. Magpapahangin lang. Maiksi kong sagot at mabilis na tinungo ang main door para makalabas. Baka kung ano naman ang itanong niya sa akin. Anong kailangan mo? Inis kong tanong kay Nathan nang buksan ko ang gate. Pagtataksalan natin ang asawa mo. What? Binuksan niya ang passenger seat at ipinasok ako sa loob ng kotse niya. Sakay na. Pumasok siya sa driver seat tsaka inayos ang seatbelt niya. Teka lang, saan mo ko dadalhin? Magtatanan. Aray! Napahawak siya sa kanyang tagiliran nang bigla ko siyang kinurot. Tinatanong kita ng maayos. Mataray kong sabi. Ang seryoso ng tanong ko, tapos kalukuhan ang isasagot niya sa akin. Suot mo na lang to. Kinuha niya ang isang wig sa dashboard saka pinatong sa ulo ko. Ayusin mo. Utos niya at kasunod naman itong isinuot sa akin ang shades. Para saan to? Kunot na akong tanong at kinuha ang wig. Para hindi malaman ng asawa mo na magde-date tayo. Date? Tako kong tanong sa kaniya. Date with your kabit. Nakangisin niyang sagot at pinaandar ang engine ng kotse. Magdi-disguise kami? Ganoon? Nababalo na nga talaga siya. Anong tingin niya sa sarili namin? Teenagers na kinulang sa aruga? Mahigit 2 linggo na ang nakalipas magmula nung magkita si Nathan at ang mag-ina. Pareho na sila naging abala sa kani-kanilang buhay. Magkusunod na project ang dumating kay Danica dahil napuno ng papuri ang huling pelikula na pinagbibidahan niya. Habang si Nathan naman ay mas pinag-igihan ang pagtatrabaho at halos sakupin na nito ang night shift para lang matapos ang dapat na matapos. Bakit parang hindi ka pa din makapaniwala?
Hawak mo na ang pruweba. Biglang sabi ni Rio kay Nathan. Nandito sila ngayon sa kanyang opisina at kasalukuyang hawak ng binata ang resulta ng DNA test nila ng anak niya. Ilang linggo na din ang nagdaan magmula nung pag-usapan na ni Rio ang tungkol sa kanyang anak. Sigurado ka ba sa pinagsasabi mo? Tila hindi pa din kumbinsido si Nathan sa sinasabi ni Rio. Siguradong sigurado dude. Kung ayaw mong maniwala, edi ipa-DNA test natin. Pinagpipilitan ng pinsan niya na siya ang ama ng bata. Hindi din naman lingid sa kanyang kaalaman ang ilang beses na may nangyari sa kanila ni Danica, pero hindi niya maintindihan bakit inilihim ni Danica ang tungkol dito. Are you out of your mind? Illegal yung binabalak mo. Magiging illegal lang to kapag nalaman ni Danica. Fine, ikaw na ang bahala. Sa kanya tinapos ang tawag at bumalik sa loob para sumabay kumain sa mag-ina. At saka kung titingnan mo mabuti ang picture ng bata, hinawakan ni Rio ang litrato ni Rachel at ipinakita kay Nathan. Halata naman na kuhang-kuha niya ang ilong at mata mo. Kaya walang duda na ikaw ang... Aalis na ako. Putol ni Nathan saka tumayo. Inayos nito ang suot niyang suit bago nagsimulang humakbang. So anong plano mo? Tanong pa ng pinsan niya. Bumaling sa kanya ang binata at saglit na napaisip bago magsalita. Huwag mong ipagkalat ang nalaman mo. Utos niya. Ayaw niya magpadalos-dalos siya sa mga gagawin. Gusto niyang si Danica mismo ang magsabi sa kanya na siya ang ama ni Rachel. Kahit nahawak na niya ang ebidensya. Ayaw niyang pangunahan ito. Paano ang anak mo? Muling tanong ni Rio. Nasa bank account mo na ang pera. Sabi niya at tinalikuran ang pinsan. Pagkalabas niya sa opisina, ay sinalubong naman siya ng kanyang sekretarya na may bitbit na folders at mukhang nangangailangan ito ng perma galing sa kanya. Sir, nandito na nga po pala ang... Balak na sana itong ibigay sa binata ang mga folders nang bigla siya nitong pinigil. I'll just talk to you later. Mahina nitong sabi. Pero halata pa din ang otoridad sa boses niya. Sumakay siya sa elevator at naghintay ng ilang minuto bago ito makarating sa basement, kung saan nakaparada ang kanyang kotse. Pagkapasok niya dito, hindi na niya nag-aksaya ng oras at pinahururot ang sasakyan. Hindi niya namamalayan na tinatahak na pala niya ang daan papuntang eskwelahan ni Rachel. Kaagad siyang lumabas sa kanyang kotse pagkatapos ng iparada ito sa hindi kalayuan sa gate ng paaralan. Tito Nathan! Halata ang pagkasabik at saya sa boses ng bata na makita niya si Nathan at tumakbong lumapit sa gawin nito. Sinalubong din siya ni Nathan para hindi na ito mapagod sa kakatakbo. Pinapasundo ba ako ni Mami sa'yo? Tanong ni Rachel habang nakatingala siya kay Nathan. Masyadong maliit si Rachel at halatang hindi ito nakuha ang tangkad ng kanyang mga magulang. Habang nag-uusap silang dalawa, biglang sumulpot ang isang batang babae at hindi may pagkakailang kasing edad din ito ni Rachel. Hello Rachel, bati ng bagong salta. Kaklase ito ni Rachel at may ituturing na isa sa mga pinakamalapit niyang kaibigan. Hello! Pabalik na bati din ni Rachel at nangangiti pa itong napatingin sa ina ng bata. I really enjoyed playing with you. Masayang sabi ng kaibigan niya. I also had a good time with you earlier. Till tomorrow again? Sagot niya at ngumiti naman ang kaklase niya sabay tango. Hindi naman maiwasan ng ginang ang mapatingin kay Nathan. Siya ba yung daddy mo? Tanong nito kay Rachel.
Balak na sana sumagot ni Nathan pero bigla nagsalita si Rachel. "He's not my dad." Diretsang sagot nito. "Ah, ganun ba? O sige, mauna na kami." Nagpaalam ang ginang sa kanila kaya kumaway naman si Rachel. "Ingat po kayo." Pahabol niya hanggang sa tuluyan ng makalayo ang kanyang mga kaklase. Napatingin siya kay Nathan at nakapamiwang na tinanong ito. "Now, why are you here?" Napaupo ang binata at pinantayan ng kataasan ng anak niya. "Can I hug you?" Tanong niya din at binaliwala lang ang tanong ni Rachel. "You miss me?" Tanong ng bata at siya na mismong yumakap kay Nathan. "You should visit me more often para hindi mo ako ma-miss." Dagdag pa ng bata kaya napangiti na lang si Nathan. Sa loob ng ilang taon ay wala siya sa tabi nito. Hindi niya alam kung paano makakabawi sa lahat ng pagkukulang niya sa anak niya. Hindi siya handa na maging ama pero para sa anak niyang nawalay ng ilang taon ay susubukan niya. "Rachel." Napahiwalay sila sa isa't isa nang biglang dumating at magsalita si Jacob. Magkasalubong ang kilay nito na para bang hindi gusto ang nakikita niya. "Bye Tito Nathan, Daddy is here na," sabi ng bata at kaagad na lumapit kay Jacob. Napakuyom na lamang ng kamao si Nathan, sabay tayo at nakingising binalingan si Jacob. "Wrong timing ka par," inis niyang sabi, kaya mas lalong pumantay ang mga kilay ni Jacob dulot din ng inis niya. "Wait me inside my car." Mahinahon na utos ni Jacob kay Rachel na kagad naman itong sinunod. "Bye po Tito Nathan." Sinundan nila ng tingin ang bata hanggang sa makapasok ito sa kotse ni Jacob. Hindi pa din mahiwalay ni Nathan ang tingin niya sa bata kahit na nasa loob na ito ng kotse. "Stop staring at my daughter." Muli siyang binalingan ni Nathan at mas lalong napangisi ng nakakainsulto. "Anak mo?" tanong niya. Naiinis siya dahil ang lalaking to ang kinikilalang ama ng anak niya. Dapat siya ang nasa posisyon ngayon ni Jacob. Dapat siya ang tinatawag na daddy ni Rachel. "Alangan namang anak mo," pambabara ni Jacob kung kaya't nakagat na lamang ni Nathan ang ibabang labi niya para pigilan ang sarili na huwag masuntok ang lalaking kausap niya. "Sa susunod na makita pa kitang lumalapit sa anak ko, hindi ako magdadalawang isip na patulan ka kahit na boss pa kita dati." Banta ni Jacob at iniwan si Nathan na halos sumabog na sa inis. "We'll see Jacob, we'll see." Sambit nito at umalis din saka dumiretso sa kotse niya. Hindi siya papayag na layuan ang bata. Lalo pat alam na niya kung sino ang totoong ama nito. Paano pag nalaman ni Danik ang katotohanan na alam na ni Nathan na siya ang totoong ama ni Rachel? Maging maayos pa kaya ang relasyon nila alang-alang sa bata? Anong magiging hadlang para maayos ang kanilang samahan? Yan ang ating aalamin sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam!